Hi guys! Welcome back again to my vlog. So for today's video natin guys, isi-share ko sa inyo kung paano ko na-reach yung 1,000 subscribers at the same time yung 4,000 watch hours na requirements ni YouTube para makasama ka sa kanilang project na YPP o yung YouTube Partner Program. So bali dito guys, isi-share ko lang sa inyo yung experience ko kung paano ko na-reach iyon at the same time na-monetize ako in just one day. Ayun nga guys, nag-start ako niyan, gumawa ng aking YouTube channel is noong March 6, 2020. So napakatagal na guys, diba? Pero kung i-check niyo yung aking YT channel, konti pa lang yung video ko. Ginawa ko siya, nag-create ako noon, nung March na yun. Gusto ko, dahil nako-curious ako sa mga vlogger na nakikita ko, na kumikita sila ng malaki. Syempre, diba? Karamihan naman sa atin na nag-YouTube, yun yung pinaka-purpose natin. Madalas akong nagpa-follow sa mga YouTubers, nagsusubscribe ako. Tapos, nakita ko na sila yung pinaka-top earner natin sa pag-YouTube. Yung gagawin mo lang na magpapatawa ka or magbablog ka lang. Minsan nga kahit walang kwenta, diba, kumikita sila. So, parang kung titignan natin, o ako, sa sarili ko nun, parang andali naman nito. Parang bet ko, gusto ko, ganyan-ganyan. So, out of curiosity, gumawa ako ng aking YouTube channel. Paggawa ko na yun is March 6, 2020 guys. Tapos, siyempre, nag-work naman ako dito as an OFW. After ko siyang magawa, wala lang, tinignan ko lang siya. Deadma lang, hanggang sa lumipas yung matagal na buwan. Kasi nun, pag mag-start na ako mag-YouTube, gagawa ng video, alam mo yung feeling na tamad ka. Hindi pa talaga siya nakalaan para sa akin. Kasi hindi ko pa siya pinupush. Tama lang na may channel ako pero wala man ako pakailang, ganun. Tapos, lumipas yung 7 months, guys. Nagkataon na nag-tour kami ng mga friends ko. Tour kami ng friends ko somewhere dito sa Taiwan. Tapos, nagpunta kami ng Taipei, which is nag-paragliding kami. Dun sa paragliding namin, guys, na pinuntahan namin, meron ka ng magiging package doon na worth 2,000 o worth 1,600. Meron na kayong captured ng may mga captured, tapos meron kayong kasama na magpa-fly dun sa paragliding. So yun talaga yung pinuntahan namin. Pinaka nakakatakot na experience siya, at the same time napakasaya at unforgettable talaga yung ganong experience, diba? Kasi kung nasa Pilipinas ka lang din naman at normal kang tao, hindi ka naman agad sakay sa mga ganun, diba? So, dinadayo rin talaga siya rito sa Taiwan. Kaya, sabi ko, gusto ko, ganyan. Pumunta kami noon, kasama ng mga friends ko. Siguro, kami, anim kami pumunta noon. So, ang saya-saya lang na pagpunta namin doon, na-experience namin yung mga ganung bagay na lumilipad, yan, ganyan. So, papakita ko na lang yung mga picture habang nagro-roll yung ating video para makita nyo yung Mustang paragliding nun. Tapos, guys, after namin mag-paragliding, siyempre, balik na kami sa trabaho. Yung video ng yung mga SD card, meron kasi silang ibibigay na SD card na isasalpak mo na lang sa phone mo para makita mo yung paragliding experience mo doon. So, yun yung mga captured video, captured photos habang nagpaparagliding ka. After nun, guys, pagka uwi namin, yung sa mga friends ko, nakorap yung kanilang memory card, nakorap yung mga photos. Meron yung iba na photos lang, walang video, hindi naka-play yung video. Meron namang naka-play yung video, tapos wala namang photos. Meron namang video na putol, meron namang nasira yung SD card. So, sa madaling salita guys, sa 6 kami, ako lang yung naka-perfect dun sa package na yun. Kasi, pag insert ko sa kanya dun sa tablet,
may photos, may videos, kompleto. So, kitang-kita talaga, guys, yung experience ko dun sa paragliding na yun. So, gustong-gusto ko siya i-keep. Ayokong mawala yung mga ganong remembrance na naging experience ko, 'di ba? So, gusto ko siyang i-upload through my Facebook. In-upload ko siya, guys. Kaya lang, ang sinasabi sa Facebook is, ikat mo, yan. Ikat mo yung video para ma-upload. Gusto ko nga full kasi nga, yun na yung lahat na nangyari nung nasa area ko, 'di ba, ng nagpa-paragliding. Bali, sabi ko, ayoko na yung umabot sa point na mawala yung video ko. Katulad na sa mga friends ko. So, ang ginawa ko nun, guys, in-upload ko siya sa YouTube ko. First ever video ko sa YouTube. Without cut, in-upload ko siya sa YouTube. At hindi ko talaga ma-imagine na yung pag-upload ko nun, tumagal siya ng 3 oras. Pero tinaga ko siya kasi nga, for the sake na hindi mawala yung video ko. Yun yung unang-unang video, guys. Kung makikita nyo. 7 months ago siya. 7 months ago ang interval niya sa mga sumunod kong video. Napakatagal ng, kumbaga nag-upload ako, tapos tumigil ako ganyan. Unintentionally pa yun na nag-upload ako. Personal reason ko lang na maikip yung video, pero hindi ko pa rin talaga gustong mag-vlog. Gusto ko mag-vlog pero tamad ako, wala akong panahon. Hindi ko siya talaga siniseryoso. Yun yung unang video ko, guys. After nun, lumipas na naman yung 7 months na mag-upload ako ng video ng paragliding namin. Hindi na naman ako ulit nag-YouTube. Wala na naman akong panahon, ganyan. Siyempre kasi busy din ako, pero kung gusto mo talaga, 'di ba? Kung gusto ko na talaga at naka-time na talaga para sa akin, kaya kong gawin, sana. Pero hindi ko siya ginagawa. Hanggang sa meron talagang ako na experience na nagdire-diretso yung pag-YouTube ko. Na one day, meron akong customer, yan. Since may customer ako na nag-i-inquire sa akin, kasi it's a part of my business, marami siyang mga ini-inquire. And, sinabi niya sa akin yung mga ganitong chat na, idol kita, ganyan. Kasi, magaling ka mag-business, gusto ko maging like you, turuan mo ako, mga ganon, mga ganyan, 'di ba? So, syempre, lagi rin akong busy. As long as kaya kong replyan, re-replyan ko. Talaga. Then, one day, pagkatapos ko siyang ma-replyan, na lahat-lahat naturo ko sa kanya, ganyan, sinabi, kasi nagpapaturo nga siya, no? After nun, parang akong naloko. Parang akong naloko kasi sa iba din naman siya magtatransact. Sa iba din naman siya. Kumbaga parang kung kinuha niya lang lahat ng knowledge mo, tapos sa iba naman siya nag-purchase, 'di ba? Hindi doon sabihin natin nag-purchase Nag-purchase pero sa'yo siya nagpaturo, pero iba naman tagkatransact. Yung pala inaalam niya lang yung talaga kung paano mo palakarin yung iyong negosyo. So, pangit yun, di ba? Yun yung una. Kaya masyadong laylo ko sa mga buyers na ganyan nagtatanong ng Kasi, alam mo yung parang binibetray ka lang naman nila sa panloloko, no? Tapos, sumunod talaga yung naging eager talaga ako sa pagbablog. Tong customer na to, actually hindi ko siya customer, ganun din siya, same purpose din siya na sinabi niya sa akin na gusto niya maging kagaya ko, maging online seller, ganyan. So paano sa sobrang busy ko nga, guys, magre-reply ako, pero hindi ako lagi makaka-reply ng time to time. Magre-reply ako kasi merong schedule yung pagre-reply ko, gawa nga na syempre kailangan ko din magpahinga, no? Nag-chat siya sa akin na ganyan, paano ba magganyan-ganyan. So, tinuruan ko siya. Pero since napakadami niya talagang tanong, tapos nagtatrabaho ako,
di hindi ko siya agad nare-replyan. Tapos bigla ako naka-receive sa kanya ng reply na ang sabi niya, magaling ka pa naman sana, sabi niya ganyan. Kasi ganyan, pero hindi nga daw ako ma-entertain na nagpapaturo siya, nagpapatulong, kasi hindi naman ako matulungin sa ganun. Siyempre, hindi agad ako makaka-reply kasi nga, may trabaho din ako, diba? At saka kung papipiliin ako ng re-replyan, ikaw pa ba ang uunahin ko? Ini-etches mo lang ako sa pinagsasabi mo. Meron akong mas kailangang importanteng replyan, which is mga customer ko na makakatransact ako sa kanila. At saka sa dami kong experience na binibetray lang naman nila ako sa ganun, nawawalan din ako ng gana. Namimili na lang din ako ng re-replyan ko or tutulungan ko. Kasi alam ko na after nun, parang ginigisan nyo lang ako sa sarili kong mantika. Yung mga ginagawa nyo ganun sa akin. So, dun guys, nung sinabihan niya ako ng ganun, na-hurt ako. Tapos naisip ko na, kung gusto ba talaga nila matuto, tapos sinayang ko yung oras ko sa kanila, tapos sasabihin lang nila sa akin, ay next time na lang pala, wala akong pera, ganun. Ay, hindi ko pa pala kaya kasi mahina yung loob ko, diba? So, ang point ko guys, hindi porket nagtanong sa'yo, talagang interesado na sila. Meron naman talagang hindi interesado, mga nang gagago lang sa mga gusto nila kunyaring malaman, 'di ba? Para mga charot-charotera lang. Kaya na-push ako, nasabi ko sa sarili ko, total marami nagtatanong sa akin yan. Total marami nagpapaturo sa akin ng ganyan. Maraming humihingi ng idea sa akin sa ganyan. Bakit hindi ko na-start yung pagbablog ko? Kasi once na in-start ko siya, panuorin man niya o hindi, doon mo makikita kung sino talaga interesado. Hindi ko sinasayang oras ko hindi ko na kailangan sayangin yung oras ko sa kanila sa pagre-reply. Tapos, kahit hindi sila mag-purchase sa akin, i-betray nila ako, wala nang problema. Kasi nanood sila sa akin eh. At least, kapag pinanood nila yun, gusto talaga nilang matuto. Kung hindi naman, di ba, kahit saan sila kumuha, at least nagkaroon sila ng knowledge, hindi pa rin ako talo, hindi rin naman sila talo doon sa ganong part. So, nag-start na ako guys sa at luckily, sa pag-start ko ng pag-vlog na yung mga tutorial vlogs ko, mga personal vlogs ko, mabilis ko nakuha yung 1,000 subscribers. Actually guys, umabot ako ng 1,700 to 1,800 subscribers. Siguro dahil business shop din tong aking Facebook. So, nagka-subscribe din yung mga buyer ko. So, malaking tulong sa akin yun at naabot ko na agad yung aking watch time hours na kailangan. After that guys, nag-email na sa akin hindi pa sa akin nag-email si YouTube. After that guys, makikita mo na yung dun sa YT studio ko na nakapasa na nga ako. So, apply na ako for monetization, no? So, ayun nga, mag-a-apply na nga ako. Ga-apply na ako agad. Wala pa siyang email, pero syempre, excited yung lola mo at gusto ko na maging ma-monetize. Nag-apply na ako without email. So, nag-apply na ako agad. Yan, may first step, second step, third step. Mababasa niyo naman yun. Alam niyo guys, pag-apply ko nun, hindi ko ini-expect na matatanggap na ako agad. Kasi, ang sinasabi ng iba, umaabot pa ng 1 month and 3 months. Ganun, bago siya ma-accept ng monetize. Pag-check ko ng email ko guys, meron na ako agad na, in-email pa lang ako na, you are eligible to ganyan-ganyan, mag-apply sa YouTube, no? Siyempre, kakabasa ko pa lang, pero nakapag-apply na ako. Tapos, sumunod na agad yung email. Sinasabi nila na nakapasa na nga ako at pasok na ako sa YouTube program. So, tumagal yan yung guys ng 1 day. 1 day lang yun guys kasi magkasunod lang email. At ito pa guys, ano ba yung maganda kapag pasok ka na sa YouTube program guys? Lahat ng video mo, pwede mo na siya i-monetize. Palagyan mo siya ng mga commercial, ads, ganyan. Pagka meron na kayong ganun guys, everyday kayo magkakaroon ng dollar. Yes, totoo yan guys. At nakakatuwa kasi maya't maya, everyday magkakaroon kayo ng dollar sa mga video nyo na may nanonood guys.
maliit lang siya, pero pag naipon siya guys, syempre, iipunin muna natin. Nakakatuwa. Unlike sa hindi ka pa monetize, yung nagpapasikat ka pa kay YouTube, kahit anong gawa mo ng video, walang ano yan, wala dyan papasok na ad. So, ibig sabihin, hindi ka kumikita, diba? Pero, kapag ikaw ay na-monetize na, panoorin nila ang video mo, hindi nila tapusin ang video mo, basta may dumaan na ads, magkakaroon ka ng pera, diba? So, mas nakaka-excite siya lalong mag-vlog, kasi mas lalong pumasok yung ang daming content kong gustong gawin, ang dami kong mga nakaplanong content na gawin ko, kasi nga sabi ko sa sarili ko, kapag dinire-diretso ko to, mas lalo akong magkakaroon ng maraming, alam niyo na, mga dollar dyan, kasi yun yung binabayad ni YouTube. So, ganun lang guys yung ginawa ko, tapos lalo na nung na-monetize ako, hindi lalo ako tumigil maggawa ng video ko. Talagang gumagawa ako ng video time to time, tuwing day off ko, para maging active yung aking vlog. So, ngayon guys, seryoso yan, monetize na ako, kaya huwag nyo naman pong i-skip yung mga ad ng videos ko para makatulong na rin kayo sa akin. So, kailangan lang natin gawin dyan, magiging consistent lang kayo sa pag-upload. At the same time guys, huwag nyo lang susukuan yung mga trial ng ano, kasi ako nasubok din yan yung patience ko, nasubok din yung parang ayoko na, pero yung pagpupuyat ko, ganun. Naging worth it naman lahat guys, kasi once na ma-monetize ka na, doon na nga papasok yung mga revenue lahat ng video mo. So, kung hindi ka naman talaga kapos na kapos sa kaperahan, di ba? Pwede mong palakihin yun, tsaka mo withdrawin. Katulad ng ginagawa ko, hindi ko naman siya agad na kinukuha. Natutuwa lang ako, syempre, para ka nagkaroon ng ATM dyan na may ibon ka, di ba? Bigla ka nagkaroon ng savings. Nasa tao naman yun kung kukunin mo o hindi. Yun lang guys, share ko lang yung mga experience na ganyan, na mag-continuous vlogging lang tayo. Kasi, napakalaki din ng naitulong neto sa akin. Ngayon, hindi ko pa masabi sa true financially, basta ang alam ko, masaya ako na nakaka-receive ako ng dollar everyday. Masaya na ako doon. But, for my mental illness, hindi wala akong sakit sa ganun. Pwede na! Kumbaga yung sa utak ko, sa sarili ko, at the same time yung sa personality ko, nakakatulong din sa akin yung pagbablog. Dati, pag titignan mo yung mga vlogger na mga sikat, parang natural lang yung ginagawa nila, di ba? Natural lang sila, ganyan-ganyan, pero kumikita ng pera. So, magiging idol mo, parang wala ka namang kahirap-hirap, kumikita ka ng pera. Pero hindi ganun guys, hindi ganun ang kalakaran sa pag-YouTube. Napakahirap po gumawa ng video, especially mag-edit, para sa akin ha. Hindi naman siya basta-basta na hindi mo talaga paglalaanan ng oras. Kasi naman sa aking personality na naitulong naman sa akin ng pag-YouTube, nawala yung dating na-stress ako lagi sa trabaho ko, ganyan-ganyan. Kasi napanghihinahan ako ng loob nung nalipat ako sa ibang work, nahihirapan ako, gusto ko na umuwi ng Pilipinas, suko na ako, ganyan. Tapos napalayo rin ako sa mga kaibigan ko na araw-araw kong kakwentuhan, naging iba yung buhay ko, na noon papasok lang ako, tatrabaho, pero nandun yung mga kaibigan ko, hanggang sa napunta kami sa malaking company na hindi na kami nagkikita-kita. So nawala yung banding ko sa mga kaibigan ko na nagpapasaya sa akin pag pumapasok ako. Parang malungkot na ganyan-ganyan. Siyempre kasi sa totoong buhay guys, napakadaldal ko talaga, kaya hirap na hirap ako mag-adjust nung nawala ako sa ganong sistema ng mga kaibigan ko, kasi nagkahiwa-hiwalay nga kami. And then nangyari nga sa akin yung ganun sa customer ko, doon sa nag-inquire sa akin ng ganyan, na-push ako sa ganito, hanggang sa parang naisip ko na, ay mas masaya pala ako, kasi malayo man ako sa mga friend ko, nakadaldalan ko. Pag dito, na-express ko yung sarili kong magsalita, na hindi ko ini-script yung gusto kong sabihin, bahala na kayo kung makinig kayo. At least, natutuwa ako at nababawasan yung mga gusto kong gawin, gusto kong sabihin, nagagawa ko dito. Kaya, hindi lang
basta financially, hindi lang basta fame or makilala ka or ano. Nakakatulong din siya sa sarili mo na maitaas mo pa yung sarili mo, self-growth, at magkaroon ka ng confidence sa lahat ng bagay. Yan lang guys, yun lang yung lagi nyong tatandaan, na push lang natin ng i-push. Darating din naman yung time na nare-reach mo yung 1,000 subscriber, watch hours, at mandarating din yung time na sasahod ka rin sa YouTube. Kasi ako ganun na naman yung ginawa ko, hindi ko lang siya tinigilan guys. So yun nga po guys, yung mga tips lang natin. Kung bago pa lang kayo guys sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe na din po para lagi kayong updated sa mga upcoming videos ko. Check my playlist guys para makita niyo yung mga binoblog ko. Karamihan naman doon is tutorial vlog, travel vlogs, at etc. guys. So thank you guys for watching. Bye bye.